Marami pa rin ang nagtataka kung bakit nagdadalawang isip pa rin si Coach Shot na gamitin ng lubos ang 7-3-footer natin. Ito ba ay dahil pa rin sa injuries ni Kai kaya ayaw niya mag-take risk na ibaba dito? Ganito yan. Sa laban nila sa Angola, inobserbahan lang ni Coach Shot ang mga big man natin kung sino mas may solid ang play. So kapag solid ang play ni AJ Edu, si Edu ang ibababad ni Coach Shot tapos stable ang minuto ni Junmar. Kahit napaparami ang kanyang fouls at kapag madalas ang good defense ni Japet, nabibigyan din ng mahabang minuto. Si Kai po ay madalas sa fouls at tinitake advantage naman ng Angola yon para mawala ang kanilang legit rim protector, hindi ba? So ang paliwanag ni Coach Shot kung bakit sa laban ng Angola hindi siya masyadong pinapasok, ayaw niya mag-take risk si Kai sa loob kasi ang nasa isip niya si AJ Edu, Junmar at Japet. Sila lang umiikot sa isip niya na inaasang magbuklod ng magandang depensa at rebounds at naniniwala din ako na somehow nagiging effective naman ang ganung paraan. Magandang bagay yan kapag solid ang play ni AJ Edu. Minsan nga kahit solid pang play ng big man natin, hindi pa nga masyadong napupuno ng butas na dapat si Kai ang gumagawa. Yung rim ang pinaka-importante na gagampanan sana ni Kai. Sabihin na lang natin na hindi siya legit scorer, pero isa siya sa mga legit defenders natin kaya dapat take risk natin si Kai. Ang daming sumisigaw na ipasok na lang si Kai, wag naman yung masyadong maliit na minuto. Actually dapat nga raw nasa starter si Kai laban sa Angola. Para sa akin mukhang okay naman kahit nasa second unit lang si Edu, as long as magandang outing niya at consistent siya. Ay nako, kaya pala ayaw ni Kai Sotto kay Coach Shot, no? Kasi ganito pala ang ginagawa nila kay Kai. Sa isang banda, naintindihan naman natin ang gustong ipaabot ni Coach Shot sa mga Gilas fans. Siguro, ang ginagawa lang ni Coach Shot ngayon ay live experiment kung sino-sino ang mga big man na dapat binababa, depende kung saang opponent sila pumabor. At yan ay palpak. Sa laban ng ito, well, mas mahaba-habang minuto naman ang binigay kay Kai at para sa akin, magandang decision to bilang si Edu naman ngayon ay mas lumalakas pang hatak. Makoys, naniniwala ka ba na mag-iiba ang resulta ng laban kapag si Kai ang pinasok ni Coach Shot ng mas madalas? Tsaka eto binabangko naman si Abando, hindi ko alam kung bakit pero siya yung buwet na pinapainit lang ni Coach Shot. Mukhang iba na naman ang trip niyang bigyan ng oras, ang dami tuloy nagre-reklamo. Ano naman kaya ang paliwanag ni Coach Shot dito? Mukhang ayaw din niya kay Abando bukod kay Kai. Malas ni rin sa laban sa Angola, kung pinalaro sana yan, all around sana ang kaya niyang gawin. Nako, pagkatapos ng labanan, humanda talaga si Coach Shot sa mga Abando fans. Kumusta naman ang Gilas laban sa Angola? Sa unang quarter pa lang, maganda po ang pinakita ng Gilas kahit may mga bad pass pa rin na turnovers. Pero nakakabawi naman. Si CJ Perez talaga yung unang umandar sa Gilas. Siya yung firepower na nagbigay ng good offense sa atin. Tsaka sumunod naman si Kai Sotto at syempre ang ating NBA caliber na si JC. Agad namang pinalitan si Kai ni Junmar Fajardo. Magandang pasahan, pati balasahan. Iniingatan talaga ni Coach Shot yung roster natin na hindi masyadong makapag-commit ng fouls. Kaso, turnovers tayo kinakain at bad ball handling. Pagdating ng second half, patay na dahil mas lumalala pa ang laro ng Gilas dito. Biglang nahabol pa ang Gilas up by 3. Ang kailangan nilang i-focus this time hindi yung opensa kundi ang rebounds. Hindi sila naging agresibo pati sa depensa. Malalaki rin po ang Angola kaya dapat kahit lamang huwag magkumpiyansa. Tsaka napansin ko rin na mabilis ma-pressure ang Gilas ngayon kasi alam nyo ba na must win po ang laban nila ngayon. Lahat kinakabahan. Sa lahat ng Asian countries, tayo lang ang lamang sa plus minus maliban dun sa Japan. -6 lang tayo kaya hindi masyadong tatamaan kapag ika-calculate. Importante ang defeating points para mag-qualify tayo sa next FIBA World Cup na gaganapin sa Paris. Kapag nanalo tayo sa Angola, malaki ang pag-asa natin na makatungtong sa next FIBA World Cup kahit hindi tayo mag-qualify sa next round. Kapag natalo tayo sa Angola, wala na pag-asa na makatungtong tayo sa next round at malabo pa sa sabaw ng pusit kung tayo makakapunta sa Paris. Ganun tayo ka-pressured na makuha ang panalo laban sa Angola. Sa third quarter, nagkasunod-sunod ng kamalasan ni Jordan Clarkson at ng buong Gilas. Pero nang pinasok sa bando, naging maayos naman ang mga play. Hanggang sa fourth quarter, inala talaga tayo Ito na nga bang sinasabi ko na hindi pwede na iasa natin kay Clarkson lahat kasi mapapagod yan. Dapat chemistry, hindi puro ISO. Kung sino pa yung binabangko, sila pa yung nakakadagdag ng puntos. Paano ba yan? Sa dulo ng ika-4 na quarter, talo na naman ang Gilas. Ang maling-mali talaga yung balasahan. Mali yung prediction ni Coach Shot. Palpak pa rin lahat. Yung Angola na rank 42, hindi natin kaing talunin. Kadalasan pa, mamalasan sa huling quarter. Siguradong makakatikim na naman si Coach Shot ng maanghang na salita mula sa Gilas fans. May sisisihin na naman ito.
mula sa SBP hanggang sa coaching staff, hanggang sa pagpili ng mga player sa Final 12. Feeling ko rin malakas ang ating lineup pero may problema lang siguro sa balansahan. Kung mas inagahan lang pagpasok kay Abando at Kai, siguro hindi magiging ganitong takbo ng game. Next opponent natin, Italy. Aba yung rank 10 pa talagang last game natin ha. Magdasal na lang ang gilas ng mas madalas, baka matisod pang kamay ng mga Italiano niyan. Kahit manalo pa tayo laban sa kanila, hindi na tayo qualified sa next round at mukhang babagsak na rin tayo sa next tournament dun sa Paris. Anong masasabi nyo sa nilalaro ng gilas ngayon?